Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0841 Napakalamig na lugar. 0841. Purgatorio Island. Nawala ang usok at naging kalmado ang lahat. Ang mga kababaihan, mga bata sa isla na nagtatago sa ilalim ng lupa at mga kuweba, at ilang mga taong may kaunting lakas sa pakikipaglaban, lahat ay sunod-sunod na lumabas. Sinimulan nilang ilipat ang mga sirang bato, sirang mga puno, pagpuno ng mga lubak, paglalagay ng mga bangkay, at muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Walang natuwa dahil nakaligtas sila, dahil ang buhay nila ay isinakripisyo para sa dati nilang kapamilya. Napuno ng lungkot at galit ang isla. Nang marinig nila na si Lord Lucifer ay naglunsad ng isang pandaigdigang digmaan ng paghihiganti, lahat sila ay naghihintay ng isang bagay. Sa oras na ito, isang pribadong eroplano ang lumapag sa paliparan ng Purgatory Island mula sa malayo. Isang blonde na batang lalaki na bumaba ng eroplano ay nakasuot ng malaking salaming pang-araw. Si Belial ang sabay na bumaba kasama sina Elle at Runida. Isang ghost guard na namamahala sa paliparan ang humakbang at nagsabi, "Your Excellency Belial, hinihintay ka ni Miss Sally sa kastilyo." Tumango si Beryl, tinapik ang balikat ng guard, saka tumalikod at sinabing, "Prinsesa, Doktor, alis na tayo, dadalhin na kita kay Sally, heto na ang huling senya." Naglakad silang tatlo patungo sa kastilyo sa bayan ng Palengke. Nagtataka si Ayer na tumingin sa paligid, at nakita ang ilang mga gusali na nawasak, na nagpapakita ng isang malungkot na hitsura. Maganda dito, mapayapa, at walang malasakit sa mundo, ngunit ang mga taong iyon. Gusto lang sirain ang lahat, bumantong hininga si Roonidas. Sinabi ni Ayer, "Dr. Runida, kumusta ang iyong kalusugan, magiging napakahirap ba?" "Ayos lang ako, at wala akong dinanas na laman at dugo, nakakulong lang ako ng ilang araw." Umiling si Runida. Dumating sa kastilyo, pumasok sa pag-aaral ni Saliye, at nakita si Saliye at ilang manggagawa sa isla, na pinag-uusapan kung paano ayusin ang ilang pasilidad sa isla. Ang putol na braso ni Saliye ay lumaki. Bagamat medyo haggard ang kanyang mukha, sa pangkalahatan ay naka-recover na ito. Nang makitang pumasok si Beryl kasama ang dalawang babae, sinenyasan ni Saliye ang mga manggagawa na lumabas muna. "Sally, matagal na, mukhang busy ka." Ngumiti si Beryl at umupo sa sofa. "Ginagawa ko lang ang aking tungkulin, at hindi ko maaaring sundin ang aking hari na pumatay ng mga tao. Kailangan kong gawin ang aking makakaya upang muling itayo ang purgatorio na isla." Ngumiti si Sally at sinabi kina Elle at Runida, "Prinsesa, Doktor, maupo na po kayo. Dahil sinabi ng hari na magpahinga muna kayo dito sandali, ako na po ang mag-aayos ng inyong tirahan." Pasasalamat na sinabi ni Elle, "Salamat, Sally, mangyaring guluhin ka." Wala lang, sa pagkakataong ito ay kinuha ng prinsesa ang doktor mula sa Magnesium Army. Noon pa man ay curious na ako kung gaano kasagrado ang hangin, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang napakagandang prinsesa, sinserong sabi ni Sally. Medyo mahiyain si Ayer, sanay na siyang tinatawag na maganda, at alam din niyang maganda siya. Pero, ang Saliye na nasa harapan ko ay hindi gaanong maganda kaysa sa kanya, kaya medyo nahihiya akong purihin siya ng ganito. "Sally, huwag mong sabihin sa akin, nakakahiya, ang ganda mo, ang ganda-ganda ng buhok mo." Medyo naiingit si Ayer, hindi pa siya nakakita ng ganyang silver at moonlight. Buhok. Bahagyang ngumiti si Sally at lumapit kay Beryl, "Berlier, nasa kwarto ka, bakit nakasunglas ka?" Napakamot ng pisngi si Beryl, hindi makapagpaliwanag kaagad. Hindi umimik si Saliye, at sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, tinanggal niya ang salaming pang-araw sa mukha ni Beryl. Agad na tinakpan ni Bailey ang kanyang mga mata sa kahihiyan, ngunit nakita pa rin siya. Namamaga ang kanyang talukap, at ang kanyang mga mata ay namumula, na tila dulot ng sobrang pag-iyak. Napabuntong hininga si Sally at ibinalik sa kanya ang salaming pang-araw, "Walang tatawa sa iyo, hindi mo kailangang magtakpan." Walang pag-aalinlangang iginalaw ni Beryl ang mga sulok ng kanyang bibig, at sinabing, na parang tumatawa at umiyak, "Maman." Yung matabang-matabang lalaki, bigla na lang umalis. Hindi ako makapaniwala. Hindi lang umalis si Maman, nawalan kami ng higit sa 20 magkakapatid sa pagkakataong ito, sabi ni Sally. Pinunasan ni Beryl ang kanyang mukha, sumangot, at sinabing, "Kung hindi dahil sa boss na humiling sa akin na manatili sa Magnesium, makipagkita kay Prinsesa Elle, at iligtas si Roonidas, hindi ko malalaman kung ano ang nangyari dito. Dapat nakipag-away ako sa mga kapatid ko. Pero, hindi ko man lang nakita ang huling panig ni Maman. Hindi kasing ganda ni Maman ang lakas mo, dead end na dito, mas mabuting manatili sa Magnesium Kingdom, specialty mo ang communication, hindi away, kaya hindi mali ang desisyon ng hari ko," sabi ni Sally. Umiyak at ngumisi si Belial, "Little Sally, masyado kang nasasaktan. Kahit medyo mahina ako, iisa ang puso namin ng kapatid ko na mabuhay at mamatay ng magkasama. Sabihin ko lang ang totoo, tinulungan mo si Prinsesa Elle na mahanap ang doktor at nailigtas siya, ito ay napakahalaga,
hindi natin hahayaan na mahuli ang ating mga kaibigan para sa atin, ligtas ang doktor, ang hari ay nakakaramdam ng kagaanan, sabi ni Sally Ye. Bumantong hininga si Beryl, wala akong masyadong naitulong, pinangunahan ko lang, at kaya ni Princess El mag-isa. Sa sandaling ito, nag-aalala si Sally Ye, nasaan si Yefan ngayon? Nabalitaan ko sa eroplano na personal niyang kinuha ang isang tao para mag-higanti. Oo, tumanggo si Sally Ye, sa pagkakataong ito ay nahahati tayo sa tatlong paraan, ang mga demonyo ng dagat ng Leviathan ay nakikitungo sa kanilang kapangyarihan sa dagat, pinangunahan ni Azazel ang Bahamut sa buong mundo upang sirain ang kanilang mga sanga. Personal na dinala ng aking hari ang mga tao sa punong tanggapan ng matandang pinuno at ang banal na korte ng hari, nawalan sila ng maraming Panginoon sa pagkakataong ito, at ang dalawang alamat ay pinatay din, at ang kanilang mga puso ay nagkalat, hindi sila magiging kalaban ng aking hari. Sumimangot si nag-aalala ako. Kung ang hari ng araw ng paghuhukom ay makikialam, pagkatapos ng lahat, puti ang reyna ay kanyang disipulo. Ayon sa impormasyon na bumalik sa ngayon, ang hari ng Doom ay hindi gumawa ng anumang kilusan. Para sa kapakanan ng isang nabigong White Queen, hindi niya dapat nais na gumawa ng higit pa, sabi ni Sally. Medyo nag-aalala pa rin si Elle, pero tumanggo lang siya, sana. Isang bulubunduki na natatakpan ng libu-libong taon ng nyebe sa sukdulang hilaga ng Europa. Ang araw ay sumisikat sa makapal na ulap at sumisikat sa isang mar-angle na palasyo na itinayo sa tuktok ng burol. Ang palasyo ay walang katulad na kahanga-hanga, at ang buong katawan ay gawa sa malalaking kulay abo na bato. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas. Ito ay hindi na-access dito, at ang mga sasakyang panghimpapawid ng lahat ng mga bansa ay ipinagbabawal na dumaan sa lugar na ito. Mahirap isipin kung anong uri ng tao ang mabubuhay sa isang ipinagbabawal na lugar ng buhay, tulad ng isang lugar sa itaas ng kalangitan. Keng Chi. Sa pagtapak sa malalim na nyebe, isang matipunong balbas na lalaki na nakasuot ng balat ng oso, hubad ang dibdib, na may katanji tanging mahabang kutsilyo sa kanyang baywang, na nag-iisang naglakad patungo sa palasyo. Sa harap ng gate, ang matinding lamig ng 12-dosenang degree sa labas ay tila walang epekto sa kanya. Gawa talaga sa ginto at pilak ang gate. Ito ay 7 o 8 metro ang taas at 4 o 5 metro ang lapad. Sa itaas nito ay isang itim na dragon totem na nakatanim na may mga itim na kristal. Ang ika-19 na upuan ng Instituto ng Pagsasanay, si Oleg Ocean, ay humihiling na makilala ang kanyang kabanalan. Ang lalaking may balbas ay si Kapitan Oleg. Pagkatapos niyang sumigaw sa mabigat na boses, hindi nagtagal, dahan-daang bumangon ang napakabigat na pinto. Si Oleg ay mukhang solemn, huminga ng malalim, at pumasok. Kabanata 0842 Anomalya 0842. Matapos dumaan sa napakalaking gintong tarangkahan, may daan-daang hakbang sa unahan, hanggang sa pataas ay tila hagdanan patungo sa langit. Nakapagtataka, walang nyebe sa mga gray stone steps. Kung titingnan mong mabuti ang langit, makikita mo ang isang nagbabadyang liwanag na kurtina sa ibabaw ng palasyo, na bumabalot dito. Sa sandaling ang nyebe ay dumating sa kontak na may liwanag na kurtina, ito sumangga natural at hindi maaaring mahulog sa lahat ng palasyo. Si Oleg ay humakbang sa mga hakbang sa napakaayos na paraan at hakbang-hakbang na umakyat sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Sa labas ng bulwagan, sa malalaking bilog na mga halijing bato, mayroong lahat ng mga relief ng mga sinaunang Diyos, mabangis man, mapagmahal, o solemn. Lumakad si Oleg sa bulwagan, ang lupa ay isang bloke ng malalaking parisukat na bato, at ang mga itim na batong ito ay nilagyan ng hindi mabilang na makukulay na hiyas. Kung titingin ka sa ibaba, makikita mo na ang lupa ng buong bulwagan na ito ay ang maliwanag na mabituing kalangitan sa itaas ng iyong ulo. Sa tahimik na bulwagan, ang mga malalambot na puting kristal ay kumalat sa mga halijing bato, na nagbibigay liwanag sa buong espasyo, na may sagradong kamahalan. Pagpunta sa pinakaloob na bahagi, makikita mo na wala pang 30 upuan na gawa sa ginto sa magkabilang gilid. Ang bawat isa sa mga upuang ito ay may iba't ibang hugis at mapanlikha. At sa itaas, mayroong isang napakagandang buong piraso ng malaking kristal, na gawa sa trono. Kaya lang, walang tao sa trono. Ang tanging nakita ni Oleg sa bulwagan ay isang matandang babae na nakabalot ng puting damit at puting turban, na may kulubat na mukha at kulubat na katawan. Ang mga mata ng matandang babae, matagal nang hindi alam kung saan pupunta, ay talagang isang bulag na lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng mga hagdan ng direkta sa harap ng trono, nakasandal sa isang itim na tungkod, at sa harap niya, isang umiikot na bowl ang kristal ang nasuspined. Ang bowl ang kristal, na doble ang laki ng kanyang ulo, ay tila walang gravity at maayos na lumutang sa hangin. Propeta. Iniyuko ni Oleg ang kanyang ulo at sumaludo ng may paggalang, at hindi siya nang ahas na pabayaan ang matandang babae. Nahihiya ako na nabigo akong tuparin ang ipinagkatiwala ng hari ng kanyang kabanalan. Sa pagkakataong ito, tila hindi ko madadala si Prinsesa Ayer sa seminar sa pamamagitan ng kasal, sabi ni Oleg. Tumango ang matandang babae, at sinabi sa paos at matandang boses, alam ko ang lahat, alam din ng hari. Itinaas ni Oleg ang kanyang ulo, sumimangot, at nagtaka, dahil nakita mo na ang propeta,
hindi ko maibabalik si El mula kay Lucifer, kung gayon bakit mo ako pinadala? Dahil, nakikita ka ng aking mga mata, ngunit hindi ko nakikita ang bata, bumantong hininga ang matandang babae. Nagulat si Oleg, hindi kaya. Propeta, hindi mo nakikita ang kapalaran ni Lucifer. Anomalya ba siya? Natahimik sandali ang matandang babae, at sinabing, hindi siya dapat maging anomalya, ngunit siya naging anomalya ito. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nangyari bago siya bumalik sa Sia Kingdom. May isang puwersa na hindi dapat umiral sa mundong ito, gumugulo sa kapalaran ng bata na dapat ay nawala, sinisira ito. Alam kong hindi mo na maibabalik ang kanyang kataas-taasang Daisy Lay, ngunit hindi ko alam kung ibibigay ni Lucifer ang kanyang kataas-taasang Daisy Lay. Kaya, iminumungkahi ko pa rin ang kanyang kabanalan na subukan ka. Sayang, hindi pa rin gumana. Nang inag ang buong katawan ni Oleg, at naging seryoso ang kanyang mukha, may taong makakasira sa kapalaran. Ano ang sagradong lugar? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, ikaw ay muling nabuhay, alam na ng hari, ang kanyang kabanalan ay nasa pagre-retiro sa sarili, at hindi komportable na makita ka. Nagmamadaling tumanggo si Oleg at sinabing, ang karagatan ay masyadong nagsasalita, nakakagambala sa pagsasanay ng kanyang kabanalan. Tumanggo ang matandang babae at sinabi, alam kong gusto mo pa ring iulat ang bagay tungkol kay White Queen Sylvia. Alam ng propeta, tila nabigo si Sylvia na mahuli si Sally Ye, ngunit nakagawa siya ng hindi na maibabalik na kasalanan, at ngayon ay patay na. Sa loob ng 3 araw, nangangamba ang matatandang pinuno na masisira ang kanilang pundasyon. Tanong ni Oleg, hindi ko alam, ano ang gagawin ng hari ng France? Sa orihinal, si Sally Ye ay isang anomalya at hindi dapat madaling mahawakan. Ngayon, kinasasangkutan nito si Lucifer, isa pang malaking anomalya. Ang kaguluhan ng dalawang anomalya, maging ang ating paghahari sa katapusan ng mundo, ay hindi nagkakahalaga ng pagkuha ng panganib na hawakan. Sinabi sa akin ng kanyang kabanalan na kung mabaigo si Sylvia na iharap si Sally Ye sa kanyang kabanalan, kung gayon hindi siya karapat-dapat na pumasok sa seminar, at hindi siya karapat-dapat sa anumang upuan. Hindi sayang ang mamatay. Ang tono ng matandang babae ay kalmado, ngunit napakalamig at tunay. Oleg sa sandaling marinig ko ito, agad kong naunawaan ang kahulugan, at nagbuntong hininga sa aking puso, si Sylvia ay tila namatay sa walang kabuluhan, siya ay nakipaglaban sa halos lahat ng kanyang buhay, hawak ang titulo ng disipulo ng Dharma King Doomsday, at ang organisasyon ay naubos. Kahit isang malaking tao tulad ni Rebson ay binilang din. Natigilan ako saglit, iniisip na kaya niyang makita ang Dharma King. Gayunpaman, sino ang nakakaalam, sa katunayan, sa ilalim ng Dharma Throne of Doomsday, hindi pa niya nakuha ang katayuan ng isang opisyal na disipulo. Maging si Hilweya mismo ay hindi pa nakita ang French King. Nag-aalala din si Oleg Ben na nang mamatay si Sylvia sa pagkakataong ito, hiniling sa kanya ng Haring Pranses na ayusin ang mga tao at panatilihin ang mga lumang pinuno. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang puwersa din ng paghahari ng Doomsday. Ngunit ngayon ay tila hindi na minamaliit ang hari ng Dharma. Ang mga matatandang pinuno na ang mga talento ay nalalanta. Sa katunayan, kumpara sa kasagsagan ng taon, nandoon pa rin ang grupo ng mga demonyo ni Yefan, at mayroong dalawang maalamat na powerhouse, ang Black Emperor at ang White Queen. Nakaupo sa bayan, ang kasalukuyang pinuno ng mga lumang araw ay nawalan ng masyadong maraming dugo at walang sariwang dugo upang sumali, kaya ito ay karaniwang walang halaga. Mukhang ang 3 pangunahing S-level na organisasyon sa underground world ay mapapawi, sabi ni Oleg. Umiling ang matandang babae, hindi. 3 pa rin. Nalampasan na ng inferno ang labanang ito at dapat palitan ang mga luma. Natigilan si Oleg saglit, pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, tama. Sa totoo lang, hindi pa rin umalis ang impyerno. Ang matandang babae ay bumantong hininga ng may damdamin, ito ay isang kakaibang numero. Kung gayon maglakas loob na tanungin ang propeta, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbabalik kay Prinsesa Air? Tanong ni Oleg. Hindi na kailangan. Hindi magtatagal bago ang gear ng tadhana ng mundo ay mauuwi sa isang mas kritikal na sandali. Sitla bin Sham, bumalik sa pagkakataong ito, susyeng upang mag-aral ng mahika, at maghanda upang matugunan ang kaayusan ng tadhana. Itinaas ng matandang babae ang kanyang ulo at humarap sa direksyon sa labas ng main hall, ang malayong kalangitan. Nagkaroon ng ilusyon si Oleg na ang matandang ito, na halatang walang mga mata, ay tila mas malayo ang nakikita kaysa sa iba. Huahay, rehiyong militar ng Jiangnan. 4 na araw na ang lumipas mula noong umalis si Yefan, ngunit hindi pa bumabalik si Yefan. Nitong ilang araw, hindi naglakas loob ang mga babae na umalis dito. Bagamat sinasabi nila na wala silang alalahanin tungkol sa pagkain at pananamit, ang mga general ng rehiyon ng militar ay lubos na nag-aalaga sa kanila, at binibigyan ng bawat isa sa kanila ng isang malaking independenteng silid na tirahan, upang walang makagambala sa kanila. Gayunpaman, sa puso ng bawat babae, sa katunayan, ay nag-aalala tungkol sa lalaki sa malayo. Ate, kuya, bakit hindi mo sinasagot ang phone? Sa oras na ito, hapon na, may mahalagang bagay si Mumumo, ngunit hindi niya makontak si Suchinzo,
kaya nagkusa siyang tumakbo at tumakbo sa Suching ang bahay kung saan naroon ang Snow. Nang bubuksan na sana niya ang pinto, nagulat si Woran at tumayo sa pintuan, walang imik. Kabanata 0843 Paano ako hindi pupunta? 0843. Nakita na lamang ang hawakan ng pinto na natatakpan ng hamog na nagyelo, at may bahagyang lamig na lumalabas sa siwang ng pinto. Alam ni Mumumu na ang espesyal na nakakagalit na chi ni Su Qingzhou ay magiging sanhi ng pagyayelo ng yelo. Nahulaan niya na ang kanyang kapatid na babae ay nagsasanay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya na ang pagsasanay ni Su Qingzhou ay may napakalaking epekto na kahit ang pinto ay sarado. Nagyelo. Habang siya ay nag-aalangan kung makaiistorbo ba ito kay Su Qingzhou, ano ang dapat niyang gawin kung siya ay nasangkot sa gulo o kung ano, bumukas ang pinto. Isang pagsabog ng nagyayelong malamig na hangin ang damaloy patungo sa kanyang mukha, na nagpanginig kay Mumumo. Si Su Qingzhou sa kanyang harapan ay nakasuot ng puting sports attire, medyo casual, natural na nakatayo doon. Anong nangyari? Anong nangyari? Mahinahong tanong ni Su Qingzhou. Si Mumumo ay nakatitig ng walang laman sa tanawin sa silid, nakita lamang na ito ay tulad ng isang ice cellar, na may hamog na nagyelo sa lahat ng dako, hindi niya napigilan ang paglunok, at nagtanong, Ate, ngayon ka lang ba nagsasanay? Walang magawa si Su Qingzhou sa pagbabalik tanaw, bueno, natapos ako sa pagtakbo sa umaga, at bumalik ako sa silid upang mag-practice kapag naiinip ako. Ito ay naging ganito. Ate, ikaw, matagal ka nang nagsasanay. Oo, mabilis lumipas ang oras ng practice, at namalayan ko na lang na hapon na pala. Anyway, staying here, instead of worry about your brother-in-law, it's better to do something. My own business. Si Su Qingzhou ay may isang bagay sa kanyang puso na hindi niya sinabi. Kung ang kanyang lakas ay mas malakas, kahit na hindi niya pinigilan ng mga lalaki, maaari siyang lumabas ng magkasama, at hindi niya kailangang manatili sa bahay sa lahat ng oras. Mag-ingat ka. Nagpout si Mumumo, wala akong talento ng iyong nakatatandang kapatid na babae, kaya hindi ako makakakuha ng maraming resulta mula sa iyong pagsasanay. Ate, magaling ka na ngayon, nakakakilabot ka kahit na nagsasanay ka. Umiling si Su Qingzhou, hindi ko alam, pakiramdam ko ay mas malalim ang pagkakaunawa ko sa totoong chi sa aking katawan, at mas bihasa ako sa paggamit nito, ngunit wala akong ideya kung ano ang magiging hitsura nito. Huwag mo akong pag-usapan, mahahanap mo ako. Ano ba yan, sumisigaw ka na, hindi ka ba makatawag? Malungkot na sinabi ni Mumumo, ilang beses akong tumawag, ngunit hindi ako makalusot. Pinatay mo na ba ang telepono? Hindi. Kinuha ni Su Qingzhou ang telepono sa kanyang bulsa at iniswipe ang screen, para lang malaman na walang kuryente. Ate, ilagay ang iyong telepono sa iyong katawan, ang iyong nakakagalit na enerhiya ay napakalamig, hindi ko alam kung gaano karaming mga degree sa ibaba ng zero, at ang telepono ay malapit ng maubusan ng kuryente, sabi ni Mumumo. Natigilan si Su Qingzhou at hindi napigil ang hawakan ng ulo ni Mumumo, naiintindihan mo pa rin ito, ngunit hindi ko inaasahan, pasensya na. Ayos lang, pumunta tayo sa conference room. Ibinalik ni Sister Chuer ang balita tungkol sa kanyang bayaw, doon tayo, sabi ni Mumumo. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, tumigil siya sa pagsasalita, at agad na sumugod sa isang conference room kasama si Mumumo. Naroon na sina Ning Zimo at Du Yuner, at nakaupo rin ang ilang general sa rehiyon ng militar. Ang mas ikinagulat ni Su Qingzhou ay ang advisor ng militar na si Exi Lin Yuan ay talagang dumating. Hipag, nakangiting bati ni Exi Lin Yuan, ngunit tila ilang araw na siyang hindi nag-ahit, kaya hindi siya masyadong masaya. Nadurog ang puso ni Su Qingzhou, ano ang nangyari sa aking asawa? Ate Su, huwag kang kabahan, nakipag-ugnayan lang ako sa guro, nagtagumpay na sila mula sa sagradong korte ng hari, at iniwan ng Haring Diyos ang korte ng hari, tumakbo ako sa Magnesium para sa milong. Sa pagkakataong ito, dinala ni Brother Yefan ang mga tao upang kunin ang lahat ng punong tanggapan at sangay ng Old Dominator at ng Holy Royal Court. Bagamat hindi nila pinatay ang lahat, sila ay patay na sa pangalan lamang. Si Wu Yeshuo ay karaniwang nasa sabik. Hindi ba siya nasaktan? Tanong ni Su Qingzhou. Hindi, wala na silang mga maalamat na powerhouse. Kahit na may mga master na may maalamat na kapangyarihan, hindi sila katapat ni Brother Yefan. Kung ang Holy Royal Court ay hindi umasa sa magandang relasyon sa mga gobyerno ng iba't ibang bansa, tinatayang hindi makakatakas ang mga hari ng mga Diyos. Daan ng Wu Yeju. Bumantong hininga si Su Qingzhou, sa wakas ay napahinga na rin ang kanyang pusong kanina pa nakakapagod. Sinabi ba ni Brother Yefan kung kailan babalik? Nag-aalalang tanong ni Du Yuner. Hindi ako babalik pansamantala. Umiling si Wu Yeshu. Hindi pa siya bumabalik. Namumula ang mga mata ni Su Qingzhou at sinabi niya, nakapatay na ng napakaraming tao sa buong mundo, hindi ba niya alam na ang sukdulan ay magiging kabaligtaran? Ilang tao ang patuloy na papatay, hayaan natin siyang mag-alala hanggang kailan. Natatakot siya na ang pagpatay sa lalaki ay magdulot ng galit ng publiko, at kung gagawa siya ng mga kaaway sa lahat ng dako, hindi sulit ang pagkawala. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Wu Yeshuo, Sister Su,
Huwag mong intindihin, sinabi ng aking amo na naipaghiganti na ni Brother Yefan ang kanyang namatay na kapatid, at hindi na siya magpapatuloy sa pagpatay. Kaya lang may mga bagay pa rin na dapat harapin sa Purgatory Island. Hindi na siya makakabalik ng biglaan, at gusto niyang pumunta tayong lahat sa Purgatory Island. Nagulat si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae, ngunit hindi bumalik si Yefan, sa halip ay hiniling silang pumunta sa ibang bansa. Wala silang pakialam dito, basta makita nila ang lalaki sa lalong madaling panahon, at makapunta sa lugar na pag-aari niya, natural na mabuti. Ate, pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay kapag nagkita tayo, humakbang si Exi Lin Yuan at sinabi. Nagtanong si Su Qingzhou, General Exi, pupunta ka rin ba? Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan, paano ako hindi makakapunta sa libing ng Turn of Life? Sa wakas ay naunawaan na ni Su Qingzhou kung bakit napakahina ni Exi Lin Yuan, at hindi niya maiwasang isipin ang mga bagay na ito. Ang pagkakaibigan ng mga lalaki ay hinahangaan, anong uri ng karanasan at taon ang nagpalalim sa kanilang pagsasama. Milyon-milyong Kunlun Mountains ang nakahiga tulad ng isang higanteng dragon. Sa isang lambak ng bundok na halos hiwalay sa mundo, ang espesyal na kapaligirang geographical ay gumagawa ng lugar na ito, bagamat napapalibutan ng mga bundok na nababalutan ng nyebe, na may mga lagaslas na ilog, makakapal na kakahuyan at magagandang tanawin, tulad ng isang paraiso. Para itong isang sinaunang bayan na hindi nabago ng panahon. May mga anti-gang gusali sa lahat ng dako, kabilang ang mga pagbabago ng buhay at mga simpleng bahay na bato, pati na rin ang mga pavilion na may mga inukit na beam at mga painting. Ang isang serye ng mga crossing na kalsada ay naghahati sa libu-libong mga bahay dito sa isang dosenang lugar. Sa pinakamataas na punto, mayroong isang sinaunang gusali na itinayo sa gilid ng burol, at walang daan upang makarating dito. Kung gusto mo ang building complex ng boss, kailangan mong i-scheme ang masungit na mga bangin na may magaan na trabaho, na lubhang kapanapanabik. Sa oras na ito, sa gitna ng mga gusaling ito, sa isang maliit na patio, ang Dragon King na nakasuot ng kulay abong Amerikana, si Ye Longteng, ay tahimik na nagmumuni-muni. Bumalik siya sa clan kahapon at gusto niyang makilala ang kanyang ama, ngunit nangyari na ang kanyang ama ay natuto ng martial arts at nanatili sa itaas ng snow peak. 2 araw na ang lumipas, at hindi pa kumakain o umiinom si Ye Longteng. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang kawalang kasiyahan, at nagsasagawa ng mga pagsasanay ng mahinahon. Sa sandaling ito, isang matandang kasambahay na may kulay abo na buhok at simpleng itim na damit ang nagtulak sa pinto palabas ng isang silid. Ikalawang guro, ang matandang alipin ay magiliw na ngumiti, guro, siya ay bumaba mula sa nyebe na bundok at naghihintay sa iyo sa pag-aaral. Nagmamadaling bumangon si Ye Longteng, tinapik si Zhu Mozi sa kanyang katawan, at sinabing, sige, Tio Ye Kyun, papasok na ako ngayon. Huminga siya ng malalim. Bagamat nakikita niya ang kanyang biolohikal na ama, nakaramdam siya ng kaunting kaba sa tuwing magkikita sila. No way, ito lang ang epic powerhouses sa mundo, kahit father-son relationship, marami pa ring pressure na dapat magkita. Sa partikular, alam ni Ye Longteng na sa pagsasanay sa martial arts, ang kanyang talento ay hindi kasing husay ng kanyang nakatatandang kapatid, at kahit na hindi kasing husay ng maraming iba pang mga kapantay at junior sa angkan. Sa harap ng kanyang ama, hindi niya masyadong maiangat ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa bagay na iyon, si Ye Longteng ay hindi magmamadaling bumalik, at sa halip ay nagmamadaling hanapin ang kanyang ama. Matapos malaman kung ano ang sasabihin, si Ye Longteng ay lumakad ng matatag patungo sa pag-aaral. Kabanata 0844 Bawang 0844. Binuksan ang pinto ng study at naamoy ang isang malakas na amoy ng karne ng tupa mula sa loob. Si Ye Longteng ay humigop lamang at nakaramdam ng gutom. Hindi nagulat si Ye Longteng na may amoy ng karne ng tupa sa isang kakaibang pag-aaral. Sapagkat, ang pag-aaral na ito ay napakahindi pangkaraniwan. Sa isang sulyap, sa pag-aaral na ito, walang gaanong mga libro sa mga istant ng libro sa magkabilang panig, ngunit lahat ng uri ng pampalasa at pampalasa sa mga bote at garapon. Ang aniseed, prickly ash, sun-dried mushroom, wolfberry, bawang, tuyong kelp mula sa dagat, seaweed, at mga sangkap sa pagluluto ay available lahat. Sa sulok ng pag-aaral, mayroon ding ilang mga palayok. Ang mga paso na ito ay hindi tinataniman ng anumang mga bulaklak at halaman, ngunit ilang maliliit na gulay tulad ng chives at leeks. Mas angkop na sabihin na ito ay isang pag-aaral at tawagin itong kusina. Alam na ngumiti si Ye Longteng nang makita niya ang brass hot pot na pinakulo ang may uling sa malaking mesa ng sandalwood. Ama! Iniyuko ni Ye Longteng ang kanyang ulo sa lalaking nasa desk sa tamang paraan. Pangalawa, ilang taon na akong hindi nagkita, halika at maupo ka. Nakatayo sa likod ng mesa, casual na sumalubong sa kanya ang lalaking may hawak na matalim na kutsilyo sa kusina at naghihiwa ng manipis na hiwa ng karne ng tupa. Ang kanyang mga iniisip ay ang lahat sa pagputol ng karne ng tupa, siya ay may suot na apron, at ang kanyang ekspresyon ay medyo nakatuon. Ang karne ng tupa na ito ay kinatay noong bumaba ako ng bundok ngayon. Napaka-presko nito, at tama lang itong kainin. Ang natitira ay para ibalik ni Akyu ng bundok. May natitira pa ako, at lulutuin ko ito mamaya at kukunin ng aking mga kamay.
Matitikman mo ito mamaya. Matagal ka nang wala sa bahay, walang karne ng tupa na ganito ang lasa sa kabisera. Sinabi lang ng lalaki ang tungkol sa paggawa ng karne ng tupa, at naramdaman niya na ito ay nasa kanyang bibig. Ang karne ay puno ng lasa, at ito ay napakasarap. Ang hinihiwa niya ay isang piraso ng sariwang karne ng tupa, kadalasang manipis na hiwa, na maginhawa pagkatapos na palamigan, at karamihan sa mga ito ay pinuputol ng makina. Gayunpaman, nang itinaas ng lalaki ang kutsilyo at ibinagsak ito, ang kutsilyo ay tila naghagis ng ilang uri ng mahika, at walang hadlang sa pagpasok sa karne. Nang makita ang kanyang ama na naghihiwa ng karne ng tupa, ang mga mata ni Ye Longteng ay medyo nostalgic. Naalala niya na noong bata pa sila, noong nabubuhay pa ang kanilang ina, madalas ipakita ng tatay niya ang galing niya sa patalim sa harap nila. Habang naghihiwa, magpapakita rin siya sa kanyang ina. Marahil, hindi kailanman naisip ng mundo na ang isang epic powerhouse na nabuhay ng daan-daang taon, isang henerasyon ng mga martial gods, at ang pinakamakapangyarihang sandata, ay hindi isang bihirang magic weapon, ni isang kakaibang espada, kundi isang maliit na kutsilyo sa kusina. Napakahusay pa rin ng swordsman ni Itay, natatakot ako na hindi ako makapagsanay tulad ng aking ama sa buhay ko, umiling si Ye Longteng sa damdamin. Utuhang bata, hindi kayo mahilig magluto ng kapatid mo, kaya ano ang pinagsasabi mo tungkol sa paggawa ng kutsilyo? Tumawa ang lalaki at sinabing, higit pa rito, ang kutsilyong ito sa kusina ay hindi para sa pagsasanay, ngunit para gamitin. Pagkatapos magsalita, inabot ng lalaki ang isang plato ng hiniwang karne ng tupa kay Ye Longteng. Halika at tikman. Salamat ama. Kinuha ni Ye Longteng ang mahabang chopstick, kumuha ng karne ng tupa, at inilagay sa mainit na kaldero. Pare, sa pagbabalik ko sa pagkakataong ito, mayroon akong mahalagang hihilingin sa iyong opinyon. Anong problema? Casual na tanong ng lalaki. Sabay lakad sa malapit na bookshelf at kumuha ng isang bungkus ng nakasabit na bawang. Kinuha ni Ye Longteng ang isang dokumentong nakatago sa kanyang katawan mula sa bulsa ng kanyang coat at inilatag ito sa mesa. Napakasimple nito, 2 piraso lang ng papel, isang dokumento ng pagkakakilanlan, at isang test report. Pare, tingnan mo, ano sa palagay mo, paano ko haharapin ang mga gawain ng batang ito? Maingat na tanong ni Ye Longteng. Pinutol ng lalaki ang isang ulo ng bawang at sinimulang balatan ang bawang. Pagkatapos tingnan ang 2 piraso ng papel, sinabi niya, natanong mo na ba ito sa iyong kuya? Sa tingin ko ang bagay na ito ay nagsasangkot ng pundasyon ng ating pamilya Ye. Sa hinaharap, kailangan pa nating hilingin sa iyong ama na magpasya. Matigas na sabi ni Ye Longteng. Oops! Biglang sigaw ng lalaki. Nagulat si Ye Longteng, mabilis na bumangon at sinabing, ano ang problema, ama? Bastos ka. Bakit hindi mo pinulot ang tupa? Tumatanda na. Mabilis na inilapag ng lalaki ang bawang at pinulot ito ng mga chopstick. Ang karne ng tupa sa mainit na kaldero ay puno ng mga mata na nanlulumo. Ang sarap ng tupa, tumatanda ka na, anong ginagawa mo pangalawa anak? Biglang tumigas ang ekspresyon ni Ye Longteng, at walang magawa siyang bumantong hininga. Ang tupa sa palayok ay mahalaga. Pare, nagkamali ako, pumunta ako para kainin ito. Si Ye Longteng ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman, at kinain ang inihaw na karne ng tupa. Pagkatapos niyang kumain ay hindi na siya naglakas loob na ilagay pa ito kaya dapat ay magtanong muna siya ng malinaw bago magsalita. Pare, ano sa palagay mo? Paano ko sasabihin sa aking panganay na kapatid ang tungkol dito? Tanong ni Ye Longteng. Sinabi ng lalaki sa isang patag na tono, ito ay tungkol sa iyong panganay na kapatid, huwag mo akong tanungin, hindi ka pa masyadong bata, ikaw ay Dragon King sa loob ng maraming taon, kailangan mo pa akong turuan kung paano magsalita. Medyo natuyo ang bawang na ito. Hindi masyadong sariwa, papalitan ko ulit ang tirintas para makita. Ungol ng lalaki, at pinuntahang muli ang bawang, na parang katatapos lang ng bagay na ito. Tumango si Ye Longteng, naiintindihan ko ang ibig sabihin ng aking ama. Pupunta ako sa aking panganay na kapatid para ipaliwanag ang bagay na iyon mamaya. Sakto, malapit na ang araw ng pagpili kay Yinlong. Maraming bagay ang kailangan kong pag-usapan sa aking panganay na kapatid. Naiintindihan ko, bata ka, hindi ka man lang marunong magluto ng karne, ano ang naiintindihan mo? Bumalik ka at galitin mo ako. Lumabas ka. Magdala si Okan ng bawang, hindi uubra ang bawang dito. Sa sandaling ito, itinulak ng matandang tagapaglingkod na si Ye Kyun ang pinto at nakangiting pumasok na may hawak na plato ng nilutong karne ng tupa. Guro, narinig mo ako, dalhan kita ng sariwang bawang, sabi ni Ye Kyun. Napangiti ang lalaki at sinabing, ikaw matandang tainga, mabuti at masama. Well, itong 2 tirintas na ito ay lumago ng mahabang panahon, maaari mo itong alisin. Kinuha ni Ye Kyun ang bawang at nagtanong, nawala mo ba ito? Ano ang silbi ng pagkawala nito? Dahil ang lahat ng ito ay umuusbong sa sarili nitong, maghanap ng isang piraso ng lupa at itanim ito. Ngumiti ang lalaki. Hey, okay, hahanap ako ng lugar para ilibing ito kapag bata pa ako, nakangiting sabi ni Ye Kyun. Saglit na natigilan si Ye Longteng, tumingin sa mga ulo ng bawang sa mesa,
at tumingin sa dalawang tirentas ng bawang na inilabas ni Ye Kyun, may pag-iisip. Purgatory Island, dahan-daang lumapag ang isang eroplano. Si Su Qingzhou at iba pang kababaihan at si Exi Lin Yuan ang bumaba sa eroplano. Lahat ng mga babae ay naaakit sa tanawin dito, ngunit si Exi Lin Yuan ay puno ng nostalgia. Qingzhou, Sister Ning, nandito ka ba? Hindi kalayuan sa runway ng airport, nakangiting naglakad si Air, kasama sina Sally Ye at Bilil. Mahinahong ngumiti si Su Qingzhou kay Air, tumango, at mabilis na naakit ni Sally Ye. Si Sally Ye, na may kulay pilak na puting buhok na kasing lamig ng hamog na nagyelo, halatang kilala niya ang bawat babaeng pinupuntahan niya, ngunit mas nagmamalasakit lamang siya kay Su Qingzhou. Kabanata 0845 Paglubog ng Araw. 0845. Tumingin si Sally Ye kay Su Qingzhou nang walang saglit, at pagkaraan ng halos kalahating minuto, wala ni isa sa dalawang babae ang umiwas ng tingin. Naramdaman ng ilang katabi niya na tila may lihim na tunggalian sa gitna, at hindi sila naglakas loob na magsalita ng malakas. Sa huli, nang si Sally Ye ay tila magsasalita na, si Su Qingzhou ay humakbang ng kalahating hakbang at sinabing, "Ikaw ba si Sally Ye?" Tumango si Sally Ye, "Madam, kilala mo ba ako? Ilang beses ka nang binanggit ni Ye Fan at sinabing maganda ka, kaya naisip kong ikaw iyon." Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou. Ang gayong mga pananalita ay nagdulot kay Sally Ye na tila natigilan. Iba siya kay Air. Siya ay nanirahan sa isang kapaligiran mula pagkabata hanggang sa pagtanda, at hindi siya maraming tao na pumupuri sa kanya para sa kanyang kagandahan. Sa katunayan, narinig niyang tinawag siya ng mga tao na, halimaw, nang higit pa sa kagandahan niya. Sa makatuwid, nang purihin ng parehong magandang babae ang kanyang hitsura, natural na nakaramdam ng kakaiba si Sally Ye sa kanyang puso. Ngunit sa ganitong paraan, ang kapaligiran ay hindi nakakahiya ng biglaan. Masyadong sikat si Madam, mangyaring sumama sa akin sa kuta at maghapunan. Nakahanap si Sally ng ilang mga mountain buggies na maginhawa para sa pag-akyat, at dinala ang lahat sa pangunahing isla. Sina Bilil at Exi Lin Yuan ay nasa isang kotse, na parang walang katapusang mga bagay na dapat pag-usapan, sa pagtatanong nito at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng gana si Exi Lin Yuan na tumalon palabas ng sasakyan. Si Su Qingzhou at Feng Yaoying ay nakaupo sa harap ng kotse kasama si Sally Ye. Napatingin silang dalawa sa nakasisilaw na Purgatory Island sa ilalim ng papalubog na araw, nakasingkislap ng apoy. Sinabi ni Feng Yaoying nang may damdamin, mukhang napakasarap manirahan sa isang lugar na tulad nito habang buhay. Kanina pa siya nasa business trip kasama si Helena, pero ngayon lang siya nakabalik. Matapos marinig na gusto ni Ye Fan na magkasama silang pumunta sa Purgatory Island, masaya siyang sumama sa iba pang mga babae. Sa sandaling ito, napakapalad ni Feng Yaoying na hindi niya pinalampas ang ganitong uri ng tanawin. Lahat ng isla dito ay impyerno. Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Sally Ye, hindi, ang lugar na ito ay pag-aari lamang ng hari. Nang marinig ang tiyak na kahulugan na ipinahayag sa mga salita ni Sally Ye, tumahimik si Su Qingzhou. Habang ang kotse ay nagmaneho papunta sa palengke, may mga abalang tao sa lahat ng dako, matatanda, bata, nakangiti at malungkot. Nang makita nila si Sally Ye at ang iba pa, lahat sila ay yumuko ng kanilang mga ulo ng may paggalang at sumaludo, at marami ding mga bata na nakatingin kay Su Qingzhou at sa iba pa ng may pagtataka, hulaan kung ano ang kanilang relasyon sa Hell King. Nabalitaan ko na ang isla ay nasira ng gusto sa pagkakataong ito. Bakit parang hindi nasira ang gusali? Mabilis ba itong naayos? Tanong ni Exi Lin Yuan, tumingin sa paligid. Ngumiti si Bellayer at sinabi, ngayon ay mayroon na tayong super expert bilang isang kaalyado. Kasama niya rito, hindi aabutin ng ilang minuto para ayusin ang bahay. Saglit na natigilan si Exi Lin Yuan, pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, oo, kasama si Ayer, sa pamamagitan ng pagkontrol ng butil, napakadaling ayusin ang isang bahay. Pagdating nila sa inayos na kastilyo, bumaba ang lahat sa sasakyan at sinundan si Sally papasok ng kastilyo. Sa sandaling makapasok sila sa kastilyo, naramdaman ni Su Qingzhou at ng iba pang mga babae na parang naglakbay sila sa oras at espasyo, at biglang dumating sa ilang o kahit isang dosenang siglo na ang nakalipas. Malaking gintong kristal na lampara ang nagbibigay liwanag sa loob ng kastilyo. Ang mga inukit na gawa ng sining at muebles tulad ng pulang sandalwood at mahogany ay nagpapabango sa halimuyak ng pinakamagagandang kakahuyan saan man dito. Makikita ang mga pagpinta sa lahat ng dako sa dingding, kabilang ang mga gawa ng mga dalubhasa sa kasaysayan ng sining gaya ni Cézanne, Pissarro, at Van Gogh, pati na rin ang mga gawa ng walang katulad na mga master gaya ni Dong Qichang, Wang Wei at mga calligrapher. Ang mga sikat na copybook ng pagpipinta na ito, kung kukuha ka ng random at pumunta sa auction house, ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa bilog ng koleksyon ng mundo, ngunit narito, ito ay tulad ng dekorasyon ng isang ordinaryong tao. Ang pagiging simple at karangyan ay magkakasabay sa estilo, at narito ang lahat ng uri ng estilong magkakaugnay sa pagitan ng silangan at kanluran. Matagal nang alam ni Su Qingzhou na mayaman si Ye Fan, ngunit hanggang sa sandaling ito, hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng maging mayaman bilang kanyang asawa. Ate, ito ay parang bituing kalangitan ni Van Gogh, totoo ba ito o mali?
Si Momomo ay isa ring art student, kaya natural na alam niya ang kaunti tungkol sa mga painting na ito. Nang hindi hinintay na magsalita si Su Qingzhou, sinabi ni Sally Ye, mismo, ito ang orihinal na gawa ni Van Gogh, para sa isa sa New York Museum of Modern Art, ito ay isang mataas na imitasyon. Ang painting na ito ay ipinadala ng Pangulo ng Magnesium State. Espesyal na sugo, ibinigay sa aking hari. Tinakpan ni Momomo ang kanyang bibig, Sister Sally Ye, alam mo ba ang pangalan ko? Kilala ko kayong lahat, sabi ni Sally Ye, na patuloy na nangunguna sa pagpasok sa loob. Maging si Su Qingzhou ay naramdaman ng napakalaking pang-aapi sa kayamanan, lalo na ang iba pang kababaihan. Si Feng Yaoying, Ning Zimo, Du Yuner, at iba pa. Ay naglakad ng may matinding pag-iingat, dahil sa takot na sirain ang mga tunay na gawa ng ilang sikat na pamilya dito. Pagdating nila sa isang malaking dining hall, isang malaking batong mesa na gawa sa isang buong blok ng marmol ang lumitaw sa harap nila, na maaaring upuan ng higit sa 30 tao. Sina Azazel, Asmodeus, Leviathan, at iba pa ay naghihintay doon. Naroon din ang asawa at anak ni Leviathan. Nang makita ng lahat sina Su Qingzhou at Exi Lin Yuan at ang kanyang partido, mainit nilang binati sila. Ang lahat ay unang nag-hello kay Su Qingzhou at sa iba pang mga babae. Pagkatapos ng lahat, sila ang una ni Ye Fan, kaya hindi sila nang ahas na magpabe. Haha, Murphy, how dare you come back? Nagtago ka sa Xia Kingdom sa labanang ito, at wala kang tumalsik na dugo. Magnanakaw. Umakyat si Leviathan at binigyan ng kamao si Exi Lin Yuan. Si Exi Lin Yuan ay pinalo sa dibdib, umubo at ngumiti ng mapait at sinabing, gusto ko ring sumama, ngunit hindi kita matutulungan. Ayos lang, kahit wala ka, nilubog ko lahat ng barko ng matandang pinuno at korte ng hari. Ha. Natatawang sabi ni Leviathan. Bamulong si Asmodeus, hindi ako nagdala ng isang tao upang suportahan ka, at hindi mo ito nakita kapag may humipo sa iyong puwit, kaya kung ano ang punto ng pagmamataas. Mga kapatid sa pamilya, hindi ba pwedeng magmayabang na lang kayo? Nagpout si Leviathan, na nagpapasaya sa iba. Gayunpaman, nang muling magkita ang ilang kapatid, bagamat ang kanilang mga mukha ay nakangiti, ang kanilang mga mata ay medyo nalulungkot. Pagkatapos ng ilang sabik na pagbati at pag-uusap, ang lahat ay nagsimulang umupo sa kani-kanilang mga upuan, at ang masaganang pagkain ay inilagay sa ibabaw, na kung saan ay lubhang kitikam-takam. Gayunpaman, walang pakialam si Su Qingzhou sa kung ano ang kakainin para sa hapunan. Tumingin siya sa ibaba at nagtanong, Sally Ye, nasaan ang asawa ko? Dumating sila dito pangunahin dahil kay Ye Fan, ngunit hindi nagpakita si Ye Fan. Hindi ko maiwasang mag-alala, nasugatan ba ito o ano? Nasa Sunset Cliff si Wang. Kapag nag-iisip siya ng mga bagay-bagay, gusto niyang pumunta doon mag-isa, sabi ni Sally. Alam ba niya na nandito tayo? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Sally Ye, walang notification, dahil ayaw ni Wang na may istorbo. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, hiniling niya kaming pumunta, ano ang iniisip mo kapag nag-iisa ka, kailangan mo bang hintayin siyang dumating para kumain, at kailan ka pupunta? Malumanay na sabi ni Sally, yes. No wait, makakain muna si Madam at ang iba. Sinabi ni Exi Lin Yuan, ate, kain muna tayo, okay lang, madalas itong ginagawa ng amo. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, pagkatapos ay bumangon at sinabing, nasaan si Sunset Cliff, tatawagan ko siya para sa hapunan. Hindi maiwasan ng lahat na tumahimik, nakatingin kay Su Qingzhou at pagkatapos kay Sally Ye. Napangiwi talaga si Sally Ye, at medyo malamig ang boses niya, Madam, may iniisip si Wang at ayaw niyang maistorbo. Paano mo malalaman na may iniisip siya, at dapat ay ayaw na niyang bumalik para sa hapunan? Marahil ay nag-iisip lang siya ng mga bagay-bagay, ngunit talagang gusto niyang maghapunan kasama tayo. Ilang araw na natin siyang hindi nakikita, seryosong sabi ni Su Qingzhou. Si Wang ay hindi ganoong uri ng tao. Ang kanyang puso ay nasa mas malawak na mundo, at wala siyang pakialam sa pagkain, sabi ni Sally. Paano mo nalaman? Tanong ni Su Qingzhou. Nagkatinginan ng diretsyo si Sally Ye at sinabing, dahil, siya ang ating hari, at kilala ko siya. Natahimik sandali si Su Qingzhou, pagkatapos ay huminga ng malalim, at iginiit pa rin, sabihin mo sa akin, nasaan ang Sunset Cliff? Biglang naging tense ang kapaligiran, ngunit walang nang ahas na hamarang. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay ang malaking kasambahay ni Ye Fan, na katulad din ng nakababatang kapatid na babae ni Ye Fan, at may napakakakaibang posisyon sa puso ni Ye Fan. At ang isa ay ang pangunahing bahay sa sertipiko ng kasal, na katumbas ng may bahay. Kaya sa kasong ito, hindi mabuti para sa sinuman na tumulong. Kabanata 0846 Baguhin ang paksa. 0846. Sa sandaling ito, isang tinig ang nagmula sa isang gilid ng daanan, lumabas ka sa timog na tarangkahan at dumiretso ka doon, madali itong mahanap. Dr. Roonides. Nakilala ni Su Qingzhou ang boses nang marinig niya ang boses. Pagtingin niya, nakita niya si Roonides na naka-white coat, dahan-daang naglalakad habang nasa bulsa ang mga kamay. Long time no see, Miss Su, I happens to be here, nakangiting sabi ni Runida. Tumango si Su Qingzhou, salamat.
Matapos malaman ang direksyon, diretsyong lumabas si Su Qingzhou. Nang makita ito, sumimangot si Sally Ye, ngunit hindi siya napigilan. Nang si Su Qingzhou ay lumakad papunta sa pinto, huminto siya at sinabing, para sa inyo, marahil siya ang inyong hari, ngunit sa aking puso. Kumakain lang siya ng almusal, hapunan kasama ko, at nakatira ako ng magkasama. Asawa. Si Su Qingzhou ay lumabas, at lahat ng tao sa restaurant ay tumahimik, bawat isa ay nag-isip. Naikuyong ni Sally Ye ang kanyang mga kamao, huminga ng malalim, at hindi na nagsalita pa. Tinapik-tapik ni Roon Ida si Sally, sige, maupo muna tayo, babalik na si Lucifer. Malamig na tiningnan siya ni Sally, bakit ganoon ang iniisip ng doktor? Nagkibit-balikat si Runida, kasi. Hindi ba't ang saya ng lahat na kumain ng magkasama? Lumabas ka sa isang niyugan, at makikita mo ang isang matarik na bangin. 5 o 6 na parisukat na bangin, na may 100 metro na bangin sa ibaba, ay halos ang pinakamataas na punto ng isla. Dito, makikita mo ang kumpletong paglubog ng araw, na parabang nasa harapan mo ang abot tanaw. Nang maglakad si Su Qingzhou patungo sa Sunset Cliff, wala siyang nakitang sinuman sa ulirat, ngunit pagkatapos ng mas malapitang pagtingin, napagtanto niyang may isang figure na nakahiga sa gitna ng mga damo dito. Si Su Qingzhou ay sisigaw na nang marinig niya na ang lalaki ay talagang natutulog. Nakatulog siya ng napakalalim, malalaman mo sa pakikinig sa hilik na ang tunog ng hilik ay pagkatapos na ganap na nakahinga ang kanyang pagod na katawan. Biglang naunawaan ni Su Qingzhou, makatuwirang dahilan na sa lakas ni Ye Fan, imposibleng dumating ang kanilang eroplano, ni hindi niya alam, ni posible, hindi siya tumugon nang malapit na siya. Ang tanging dahilan ay hindi dahil hindi sinasadyang makita sila ni Ye Fan, ngunit sa sobrang pagod niya ay nakatulog siya. Marahil ito ay dahil ito ang kanyang sariling teritoryo, ang kanyang pinakaligtas na daungan, kaya't ibinaba ni Ye Fan ang lahat ng kanyang panlaban at ibinaon ang kanyang sarili sa kanyang pagtulog. Saglit na nag-alinlangan si Su Qingzhou, at nadama na hindi na niya dapat abalahin pa ang lalaki. Nang aalis na siya, narinig niyang nagtatanong si Ye Fan. WHO. Umupo si Ye Fan, lumingon, at nakitang si Su Yun na may malungkot na mga mata. Napangiti ng maluwag si Qingzhou, asawa, ikaw ito. Kailan ka dumating? Hindi na nakayanan ni Su Qingzhou, gising pa rin kita. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang mukha at nakangiting sinabi, matagal na akong nakatulog ng buong puso. Hindi ako nagpapahinga nitong mga nakaraang araw. Ngayon alam kong darating ka, ngunit hindi ako nagising bigla. Lumakad si Su Qingzhou sa gilid ng lalaki, tumingkayad, at sinabing, ito ang unang pagkakataon para sa akin. Dahil nakikita kang natutulog ng mahimbing, hindi ko na mapapansin kung gaano kakalapit, kung gaano kakahirap. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, kakayanin ito ng katawan, ngunit nakakapagod ang pagkonsumo ng enerhiya. Di ba sabi mo pinatay mo na ang White Queen at si Sir F, bakit pagod na pagod ka pa? Tinulungan ni Su Qingzhou ang lalaki na tanggalin ang mga gupit ng damo sa kanyang buhok. Umiling si Ye Fan, bagaman alam ko na ang Holy Royal Court at ang Old Ones ay hindi na natin kalaban. Gayunpaman, kailangan ko pa ring itaas ang diwa ng 12 puntos. Ayaw ko nang umalis pa ang mga kapatid, kaya, walang maaaring magkamali. Hinawakan ni Su Qingzhou ang pisngi ng lalaki nang may pagkabalisa, ngunit hindi pa niya inahit ang kanyang balbas, na parabang ilang araw niya itong hindi nakita. Sa ilang araw na ito, bagaman ito ay paghihiganti, para sa mga lalaki, walang kaligayahan. Mapatay man ang kalaban at masira ang kanilang pugad, hindi na mabubuhay muli ang mga tao mula sa mga patay. Husband, I miss you. Tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso at niyakap ang babae, ipinatong ang ulo nito sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng libing ng mga kapatid na iyon, uuwi na tayo. Well, tumango si Su Qingzhou. Matapos ang tahimik na pagyakap ng dalawa sa loob ng 2 o 3 minuto, ramdam na ramdam nila ang ugnayan ng isa't isa nang walang sinasabi. Biglang naalala ni Su Qingzhou ang negosyo at sinabing, nga pala, asawa, narito ako para imbitahan ka sa hapunan, narito ang lahat at naghihintay sa iyo. Nang makita ni Ye Fan ang paglubog ng araw, napagtanto niyang matagal na siyang nakatulog, kaya't tinapik niya ang kanyang puwitan at tumayo, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, at sinabing, okay, gutom na ako, bumalik ka sa kastilyo, at hayaang matikman din ito ng aking asawa. Tikman mo, ang mga chef sa aking isla. Lahat sila ay nangungunang chef sa mundo, lahat ng chef ng Mike Halen na 3-star restaurant, at nagkusa silang magluto para sa akin, paano ba naman, sapat na noodles. Alam kong napakamakapangyarihan mo. Mayaman ka para kalabanan ang bansa. Sa iyong paningin, mahirap ako at hindi karapat-dapat. Sinadya mo ba akong inisin? Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang lalaki. Ngumiti si Ye Fan, at habang naglalakad pabalik, hinawakan niya ang kanyang ilong, hindi ko hahayaan na patuloy akong tretuhin ang aking asawa bilang isang pansamantalang manggagawa, game booster, kailangan ko bang maging karapat-dapat sa aking asawa? Ibinuga ni Su Qingzhou ang kanyang bibig, mas gugustuhin kong maging chorus ka at iligtas ang napakaraming problema. Narinig ni Ye Fan ang mga salita at sinabi, ano ang problema, sino ang nagpagalit sa aking asawa?
Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzhou, wala iyon. Hindi, baka may mali, misis, sabihin mo sa akin dali, at maglalabas ako para sa iyo. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang dibdib. Marahan na sumangot si Su Qingzhou, hindi ito malaking bagay, gusto lang kitang tawagan pabalik para sa hapunan, sinabi ni Sally Ye Fei na may iniisip ka, at hindi ka maiistorbo, at hindi niya sasabihin sa akin kung nasaan ang Sunset Cliff. Naisip ko lang nakakaiba, gusto ko lang hanapin ang asawa ko para sa hapunan, napakahirap ba? Nang marinig ito ni Ye Fan, alam niya ang sitwasyon, at ngumiti ng maluwag, huwag kang magalit kay Sally Ye, mas bata siya sa atin, at noong nakilala niya ako, iba ako ngayon. Hindi ako galit sa kanya, napakakuripot ko ba? Retorikong tanong ni Su Qingzhou. Oo, ang aking asawa ay malawak ang pag-iisip, at syempre wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay na walang halaga, nagmamadaling pagsusumamo ni Ye Fan. Don't tell Sally Ye, I brought this up para hindi niya isipin na pinag-uusapan ko siya ng masama sa likod niya. Naririnig mo ba ako? Paalala ni Su Qingzhou. Gustong matawa ni Ye Fan sa kanyang puso, ang maliit na away ng mga babae ay talagang parang bata, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso, syempre, hindi ako magsasalita ng marami. Muling sinabi ni Su Qingzhou, sa wakas naiintindihan ko na ngayon kung bakit labis kang nagmamalasakit kay Sally Ye. Siya ay kasing ganda ng isang diyosa at may magandang ugali. Kapag nakita ito ng isang ordinaryong tao, tinatansya na ang kanyang kaluluwa ay aalisin. Si Ye Fan ay alerto at nag-isip na sinabi, Oy. Pagkatapos ng lahat, kilala ko ang isa't isa mula pagkabata, tulad ng aking kapatid, syempre kailangan kong alagaan ito. Kapatid ko lang ba talaga? Tanong ni Su Qingzhou. Oo naman. After being together for so many years, ano ba talaga ang nangyari, di ba? Mabilis at matuwid na sabi ni Ye Fan. Pagkaraang marinig ito ni Su Qingzhou, bahagyang namutla ang kanyang ekspresyon, at hinawakan niya ang braso ng lalaki, kung gayon ay gagamutin ko siya ng mas mabuti sa hinaharap, pagkatapos ng lahat, siya ay kapatid ng asawa ko. Tumawa si Ye Fan, lihim na natutuwa na tama siya. Pagkatapos, mabilis niyang binago ang usapan at sinabing, asawa, ilang araw na kitang hindi nakikita. Paano ka nakalusot sa likas na kaharian? Maaari kang magsanay gamit ang totoong chi. Ano? Nagulat si Su Qingzhou, ako. Narating ko na ang likas na kaharian. Kabanata 0847 mag-isip ng isang tanong. 0847. Ngumiti si Ye Fan, bakit, hindi mo alam ito sa iyong sarili? Wala bang nagbanggit nito sa iyo? Masayang sinabi ni Su Qingzhou, walang nagsabi sa akin, sinabi ko lang kung bakit mas gamaan ang pakiramdam ko. Nakakahinga ako ng mas matagal, kaya dahil bumuti ang aking kaharian. Tumango si Ye Fan, marahil dahil hindi gaanong alam ng iba ang tungkol sa cultivation ni Su Qingzhou, at walang magsasabi nito. Higit pa rito, kahit na ang likas na kaharian ay hindi masama sa sinaunang martial arts world, ang mga taong ito sa paligid niya ay natural na nararamdaman na ito ay karaniwan na. Kaya lang hindi nang ahas si Ye Fan na maliitin ang malamig na true chi sa katawan ni Su Qingzhou. Asawa, kung gayon, talented ba talaga ako sa paglilinang? Si Mumo ay hindi nakakaramdam ng galit hanggang ngayon. Isinilang ako sa loob ng ilang buwan. Medyo ipinagmamalaki ni Su Qingzhou. Matapat na sinabi ni Ye Fan, talagang napaka-talented mo. Sa tingin ko, asawa, mas talented ka kaysa sa akin. Noong nag-practice ako ng mga internal na kasanayan, inabot ako ng halos 1 taon bago makarating sa Siantian. Si Ye Fan ay nagsanay sa buong buhay niya. Ang tubig, 1 taon ng pagsasanay sa likas, ay nagulat na sa itim na emperador. Ang bilis ng cultivation ni Su Qingzhou ay hindi pagmamalabos para tawagin siyang halimaw. Gayunpaman, mas marami na ngayon ang nakikita ni Ye Fan at marami pang nalalaman. Inabot siya ng 3 taon upang muling sanayin ang kanyang sarili, at nalampasan niya ang kanyang nakaraan, kaya hindi nakakagulat na ang bilis ni Su Qingzhou ay mabilis. Maganda kung makakauna ako at makaka-address kasama mo at sabay napatayin ang kalaban sa hinaharap, bulong ni Su Qingzhou. Inabot ni Ye Fan at hinaplos ang buhok ng babae, full, nagsasanay ako ng gusto at nanghuhuli ng mga kaaway sa buong mundo, para lang hindi ka na dumaan sa anumang madugong bagyo. Kailangan mo lang isipin ang self-protection sa iyong cultivation, huwag mong isipin ang iba, ayoko na. Ang mga babae ko ay nag-aaway kahit saan. Bakit mo hahayaan si Sister Ning na patayin siya? Si Su Qingzhou ay hindi kumbinsido. Ito ay isang maliit na laban lamang. Maaari ko lamang payagan ito sa loob ng kanyang nakokontrol na saklaw, sabi ni Ye Fan. Kung gayon ay matutulungan din kita sa aking kontrol, at hindi ko sinabi na lalabanan ko ang mga super expert na yun. Hindi ko rin sila matatalo, sabi ni Su Qingzhou. Ayaw makipagtalo ni Ye Fan sa babae, kaya bumantong hininga siya at naglakad pabalik sa silid kainan ng kastilyo kasama niya. Naghintay ang lahat ng higit sa 10 minuto, nang makitang talagang tinawag ni Su Qingzhou si Ye Fan, magkahawak pa rin ang dalawa, nakatingin kay Sally Ye na may komplikadong mga mata. Tila walang pagbabago sa ekspresyon si Sally Ye, tahimik lang siyang nakatayo doon, magalang na naghihintay na maupo si Ye Fan. Ngumiti si Ye Fan, kinawayan ang kanyang kamay at sinabing, Sally Ye, huwag kang masyadong bastos, umorder ka lang ng gusto mo.
Nakita mong nakaupo silang lahat, bakit ka nakatayo? Pamilya sila ni Wang, kasambahay lang ako, sabi ni Sally Ye na blanko ang ekspresyon. Nanlamig ang ekspresyon ni Ye Fan, at nang isipin niya ito gamit ang kanyang mga daliri sa paa, alam niyang mataktikang ipinapahayag ni Sally Ye ang kanyang kawalang kasiyahan. Pero wala siyang choice, hindi siya makapagsalita ng marami para suyuan siya sa harap ng lahat, kaya nagkunwari siyang casual na umupo. Paumanhin, hiniling ko sa lahat na hintayin ako, sabi ni Ye Fan. Haha boss, nagstay ka sa Sia Country ng ilang taon tapos nagpakasal ka na. Iba na talaga sa dati. Ano bang masama dun ha 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 ha? Natatawang sabi ni Leviathan. Ngumiti si Ye Fan, at nanguna sa pagtataas ng gintong baso ng alak na ibinuhos. Halika, para muling magsama-sama ang mga buhay dito, para makapaghiganti ang mga patay, uminom tayo. Ang mga baso ng alak sa mesang ito ay lahat ayon sa ang mga tasa ng sinaunang maharlikang pamilya ay gawa sa ginto at pilak bilang pangunahing hilaw na materyales, at nilagyan ng mga hiyas na may iba't ibang kulay. Dahil ang mga craftsman ay lahat ng kontemporaryong masters, kahit sino ay nagkakahalaga ng milyon-milyon o kahit milyon-milyon. Siyempre, hindi rin babanggitin ni Ye Fan ang mga ito. Para sa kanya, ito ay mga ordinaryong tasa at kubyertos lamang. Sunod-sunod na itinaas ng isang dosenang tao sa isang mesa ang kanilang mga baso ng alak, at pagkatapos ay uminom ng may damdamin. Bawal uminom, mga bata, estudyante, anong klaseng alak ang iniinom mo? Nang iinom na sana si Mumumo, pinigilan siya ni Su Qingzhou. Ate, painom lang ako ng kaunti, mukhang Romani Conti ito, daan-daang libo ang isang bote. Mukhang sabik ang dalaga. Wala kang maiinom, maghintay ka hanggang makagraduate ka. Tinuruan siya ni Su Qingzhou ng leksyon. Nagpout si Mumumo, matanda na ako, hindi ako marunong uminom, kuripot talaga ang kapatid ko. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig ito, at biglang naging mas maluwag ang kapaligiran. Isang pagkain at hapunan, na para bang walang katapusang mga bagay na sasabihin, walang katapusang mga lumang kwento, hanggang sa halos hating gabi, at sila ay nagkahiwa-hiwalay. Nagayos si Sally ng iba't ibang kwarto para sa mga babae. Karamihan sa mga silid sa kastilyong ito ay walang laman, ngunit medyo madaling makahanap ng tirahan. Si Ye Fan at ilang matatandang kapatid ay nag-usap sandali sa bulwagan tungkol sa mga kaayusan para sa libing bukas, at nagplanong bumalik sa silid upang magpahinga, ngunit narinig siyang tinawag ni Ayer. Ye Fan, may sasabihin ako sa iyo, pwede ka bang sumama sa akin? Tanong ni Ayer. Sina Exi Lin Yuan, Azazel, at ang iba pa ay tumingin kay Ye Fan na may kakaibang mga mata. Si Su Qingzhou at Ning Zimo, na nakaupo sa sofa, ay may mga komplikadong mata din. Tila natauhan ni Ayer sa pagkakataong ito, at medyo kakaiba ang makipag-usap sa isang lalaki ng mag-isa, namumula ang kanyang mukha, at sinabi niya, hindi. Hindi, huwag mo akong intindihin, ito ay isang personal na bagay, kailangan ko. Basta. Hindi alam ni Ayer kung paano ito ipapaliwanag, at hindi niya ito binanggit kung alam niya ito ng mas maaga. Prinsesa Ayer, huwag mo nang ipaliwanag, lalo mong inilarawan ito, mas maitim ka, isang marangal na kapatid na hangin, normal lang na makipag-usap sa aming amo tungkol sa isang bagay na mahalaga, hindi kami magdududa. Tumawa si Leviathan. Mukhang nanlumo si Ayer, ayaw niyang ma-depress ang ibang babae, kaya sinabi niya, Qingzhou, Sister Ning, Yaaying, huwag kang magkamali, hindi ako katulad ni Ye Fan. It's worth mentioning, pero nakakakonsensya talaga ang magnanakaw. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang noo at sinabing, lumabas ka at magsalita, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Natatakot siya na kapag sinabi ito ni Ayer ay may mangyayari talaga. Si Ayer ay walang magawa, kinaladkad ni Ye Fan, at pumunta sa Sunset Cliff. Pasensya na, Ye Fan, ako. Hindi sinasadyang may nasabi akong mali, paghingi ng paumanhin ni Ayer. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ang babaeng ito, gaya ng dati, ay medyo uto, inosente at cute. Okay, little thing. Tayong dalawa lang ang nandito, anong sasabihin mo? Tumanggaw si Ayer, at naglabas ng dalawang makukulay na kristal sa maliit na bag na dala niya. Sa tingin ko ang dalawang bagay na iyon ay dapat na ninakaw mula sa iyo ni Serena, tama? Natigilan si Ye Fan. Sa katunayan, ito ang dalawang bato na kanyang ninakaw, at sila ang pinagmumula ng enerhiya para sa tansong lalaki. Saan mo nahanap? Nakita ang submarino ni Salina sa tubig malapit sa Power User Association natin. Nahanap ng mga tao natin ang dalawang batong ito at binigay nila sa akin. Wala akong pagkakataon noon, kaya nakalimutan kong ibigay sa akin. Ikaw. Hindi ko alam kung ang bagay na ito ay makikita ng iba, kaya hinanap kita at ibinigay sa iyo ng pribado. Sabi ni Ayer, sa tingin ko sila ay inilagay sa isang lockbox, kaya sa tingin ko ito ay dapat na napakahalaga. Tinitimbang ni Ye Fan ang mga bato, biglang may naisip na tanong, at nagsabi, Ayer, nasubukan mo na bang gamitin ang iyong kakayahan sa pagkabulok ng butil upang mabulok ang dalawang batong ito? Kabanata 0848. 0848. Hindi naisip ni Ye Fan kung anong uri ng material ang dalawang batong ito. Mula nang makita niya na ang clan elder sa Jojia Village ay may nakalagay na isang baston sa kanyang tungkod, naisip niya na hindi ito isang bihirang bagay.
Pagkatapos ng lahat, ang isang malaking clan ay maaaring magkaroon ng higit sa isang clan village. Kung ang isang elder ng Jogia Village ay may ganitong uri ng bato, nangangahulugan ito na maraming iba pang mga nayon, o mga angkan, ang maaaring magkaroon ng gayong mga bato. Sa kasong ito, naramdaman ni Yefan na aagnas na lang niya ito ng lubusan upang makita kung ano ang espesyal sa bagay na ito. Sigurado ka bang gusto mong sirain ko ito? Paulit-ulit na kinumpirma ni Ayer. Saglit na nag-isip si Yefan, pagkatapos ay itinago ang isa sa kanyang sarili, at sinabing, hatiin natin ito at tingnan kung ano ang mangyayari. Okay, walang pakialam si El, binawi niya ang isang bato at inihagis ito sa hangin. Nang magsimulang gamitin ang kakayahan ng pagkabulok ng butil, hindi mabilang na pino at makulay na sinag ng liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa bato sa gitna ng hangin. Sa pamamagitan ng liwanag na ito, agad na naramdaman ni Yefan ang isang umaalon at marilag na aura na nagparamdam sa mga tao ng matinding pang-aapi. Ayer, umalis ka na! Sigaw ni Yefan, at napagtanto din ni Ayer na maaaring may panganib dito, kaya mabilis siyang umatras. Nalaglag ang bato sa lupa na parang walang nangyari. Mukhang may nakatago sa loob nito. Napakatatag ng istruktura nito. Maaaring tumagal ng maraming oras para mabulok ko ito, sabi ni Ayer na may matagal na takot. Sumimangot si Yefan at sinabing, ang batong ito ay dating sumusuporta sa bronze figurine. At pinalo ako ng husto. Mukhang mayroon talagang malakas na enerhiya sa loob nito. Bamulong, bato. Enerhiya. Nakita ni Yefan ang babae na nag-iisang bumubulong doon, at nagtanong, anong problema, Ayer, may naisip ka ba? Itinaas ni Ayer ang kanyang ulo, umiwas sa kanyang mga mata, at sinabing, oh, wala lang, iniisip ko, dapat pa ba akong mag-decompose? Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pagkatapos ay umiling at sinabing, kalimutan mo na ito, ang enerhiya na nakapaloob sa napakaliit na bato ay napakalakas kaya nanginginig ang aking atay, kaya hahayaan ko muna ito sa ngayon. Well, for safety's sake, it is really better not to touch it, sang-ayon din ni Ayer. Napabuntong hininga si Yefan at iniligpit ang bato. Sa ngayon, mas mabuting huwag nang bitbitin ang bagay na ito, kung hindi, kung ito ay sumabog o kung ano, hindi ito papatay sa kanya. Sinasamantala ang pagbabalik sa Purgatory Island sa pagkakataong ito, mas mabuting ilagay ang bato sa isla. Speaking of which, ninakaw ni Serena ang bato, at natatakot ako na hindi niya pinag-aralan kung ano ang bagay na ito, dahil ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag ng siyensya. Bumalik si Yefan sa kastilyo, itinago ang bato sa isang silid na imbakan sa ilalim ng lupa na siya lamang ang maaaring makapasok, at bumalik sa kanyang silid. Akmang bubuksan na niya ang pinto at papasok, may nakita siyang tao sa loob. Nakaramdam ng kagalakan si Yefan. Asawa, binuksan ni Yefan ang pinto at pumasok, si Su Qingzhou ang nasa loob. Gayunpaman, ang sumalubong sa kanya ay isang mapanuksong sigaw. Sa sobrang takot ni Su Qingzhou ay mabilis niyang tinakpan ang kanyang itaas na katawan gamit ang isang kamay, ngunit hindi maitago ng kanyang mga payat na braso ang magagandang tanawin. Noon lang napagtanto ni Yefan na kalalabas lang ng babae mula sa shower at nakasuot ng maliit na inner robe, kahit na ang pangitaas. Bagamat ito ay isang nakakagulat na sulyap, nakita na ito ni Yefan sa kanyang mga mata, nakabuka ang kanyang bibig, at medyo tirik ang kanyang mga mata. Si Su Qingzhou ay nahihiya at galit, at ang kanyang mukha ay nagninangas, ano ang tinitingnan mo? Lumabas ka. Pero, kwarto ko ito. Nagkunwaring isinara ni Yefan ang pinto na parang walang nangyari, at sinabing, asawa, hindi ka ba nakitulog sa akin? Ano? Napagtanto ni Su Qingzhou na dapat ay inayos ni Sally Ye ang mag-asawa sa parehong silid bilang default. Habang naglalakad si Yefan, tinanggal niya ang butones ng kanyang damit, itinapon ang kanyang kamiseta, at pagkatapos ay nagsimulang haburin ang kanyang pantalon. Asawa, huwag kang mahiya, matandang mag-asawa, kung hindi mo ito ipapakita sa akin, ipapakita mo ba ito sa ibang mga lalaki? Tinitigan ni Yefan ang kulay rosas na panloob ng babae, sumipol sa kanyang puso. Nagmamadaling tumakbo si Su Qingzhou sa kama na nasa likod ang lalaki, kumuha ng kumot at ibinalot ito sa sarili, huwag mong haburin. Sa ibang kwarto ka matulog. Aba, ito ang kwarto ko, itong buong purgatoryong isla akin lang, nasa sarili kong bahay at natutulog sa iisang kwarto ng asawa ko, bakit ayaw mo akong matulog? May kumpiyansa na sabi ni Yefan. Matuwid na sinabi ni Su Qingzhou, nangako ka sa akin na humingi ng kasal, pagkatapos lamang ng opisyal na kasal, hindi ba ito binibilang sa iyong mga salita? Umiling si Yefan at sinabing, wala akong ginawa, Mrs., mali ba ang iniisip mo? Ako, hindi. Namumula ang mukha ni Su Qingzhou at naluluha siyang nagsabi, wala akong pakialam. Pumunta ka sa ibang kwarto para matulog. Napabuntong hininga si Yefan, umiling at sinabing, okay, dahil hindi mo sinasabi iyan, Mrs., iginagalang ko ang ibig mong sabihin. Tahimik na dinampot ni Yefan ang kanyang mga damit at pantalon, tumalikod at lumabas ng pinto. Habang naglalakad siya, bumulong siya, mukhang nasa silangan ng kwarto ni Yingying. Sa tapat ni Ninger. Well, punta muna tayo sa pwesto ni Ninger. Mas malapit. Tumigil ka.
Si Su Qingzuo sa tabi ng kama nang marinig ito, dali-dali niyang pinigilan si Ye Fan. Lumingon si Ye Fan, asawa, ano ang problema? Ikaw. Saglit na nag-isip si Su Qingzuo, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, natatakot akong isipin ng iba na masyado akong mapagkunwari, at hindi ako ganoon kakuripot na babae, dito ka pa natutulog. Bar! Si Ye Fan ay lihim na natuwa, ngunit nag-aalangan na sinabi sa kanyang mukha, hindi ito maganda. Tutal, hindi pa tayo opisyal na nagdaraos ng kasal. Hindi ako ganoong casual na tao. Ye ang apelyido. Sinasadya mo bang magalit sa akin? Tanong ni Su Qingzuo na nanlalaki ang mga mata. Tuwang-tuwa si Ye Fan kaya isinara niya ito nang makita niya ito, at nagkunwaring tumawa, syempre hindi, salamat sa asawa ko, maliligo ako, hehe. Kahit na ang kastilyo ay mukhang napakasimple, sa katunayan, ang mga kagamitan sa loob ay ang lahat ng antas ng nangungunang mga hotel sa mundo. Not to mention anything else, the bath water here is all underground hot springs, at medyo maluwag ang paligan. Bagamat ang mainit na paligan ay nakapapawing pagod, si Ye Fan ay hindi nakababad ng mahabang panahon nang maisip niya ang kanyang asawa na nakahiga sa kama, napakaganda ng itim na buhok, at ang kurba ng kanyang katawan na naging dahilan para duguan siya. Gamit ang simpleng panasan ay naglakad siya pabalik ng kwarto na hubot-hubad. Akmang sasampalin na sana siya sa kama, ang eksena sa harapan niya ay naging kulay berde ang mukha niya. Si Su Qingzuo, na nakasuot ng pink na silk na pijama, ay inilatag ang huling layer ng bedding sa lupa na may seryosong mukha. Bumangon ang babae at sinabi kay Ye Fan, ihiga mo ang sahig, gayon paman, malakas ka at hindi giniginaw. Ang kalsada ay isang talampakan ng taas at ang Diablo ay 10 talampakan ng taas, at nakita ni Ye Fan na siya ay medyo malambot pa. Asawa, para naman. 2 metro ang lapad ng kama ko, sabi ni Ye Fan na may mapait na mukha. Huwag magsalita ng walang kaparirikan, matulog kung gusto mo, magsanay kung ayaw mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam, hindi mo kailangang matulog ng gusto, mahinang ngumuso si Su Qingzuo, at pagkatapos ay nadulas sa kama. Patayin mo ang mga ilaw, hindi ko alam kung saan ang pangunahing switch, paliwanag ni Su Qingzuo. Tumingin si Ye Fan sa sahig at tumingin sa babae sa kama na nakatalikod sa kanya, at tahimik na naglakad papunta sa bedside table para patayin ang ilaw. Nang dumilim ang silid, ibinagsak ni Ye Fan ang sarili sa kama ng walang sabi-sabi, at itinaas ang kubrekama ni Su Qingzuo. Chapter 0849 Ano ang pagmamadali? 0849. Marahan na napabulala si Su Qingzuo, ano ang ginagawa mo? Bago pa siya makatalikod, nakapulupot na ni Ye Fan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang mula sa likod, ang kanyang dibdib ay malapit sa kanyang likod. Hinawakan ng malakas na braso ni Ye Fan ang babae at isinandal sa kanyang tainga at sinabing, huwag kang gagalaw, papatulan kita. Kung gagalaw ka ng ilang beses, hindi ako sigurado kung ano ang gagawin mo. Akala ko ay mahihirapan si Su Qingzuo na lumaban sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na nang matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, huminga lang ng mahina si Su Qingzuo at tumigil sa pagpigil. Tuwang-tuwa si Ye Fan kaya nakahinga siya ng maluwag. Walang mapaglagyan ng kaliwang kamay kaya kinailangan niyang igalaw ito at ay patong sa ulo ng babae. Dahil sa pagkilos na ito, sinabi ni Su Qingzuo na, oo, pinindot mo ang buhok ko. Oh, maingat na ginalaw ni Ye Fan ang kanyang kamay, at siya nga pala ay tinulungan ang babae na magsuklay ng kanyang buhok. Natahimik ang kwarto. Nakinig ang dalawa sa paghinga ng isa't isa, hindi napigilan ni Ye Fan na ay lapit ang kanyang ilong sa mabangong balikat ng babae, at sinabing, asawa, bakit ang bango mo? Paano kasi, hindi ko naamoy? Ang amoy mo, manhid ka na, syempre hindi mo maamoy. Anong klaseng hayop ako, ano ang amoy? Oh, ang bango ng katawan mo, awkward na ngumiti si Ye Fan. Sa pagsisikap na magsalita, ang isang kanang kamay ay nagkunwaring walang pakialam at umahan mula sa tiyan ng babae. Sa prosesong ito, simbolikong iginalaw ni Su Qingzuo ang kanyang braso, ngunit walang sinabi. Nalaman kaagad ni Ye Fan na maaari siyang magpatuloy sa pag-atake, at hindi nagtagal at inilagay niya ang kanyang kamay sa lugar na gusto niya. Hoy! Nang marinig ang malagkit, malambot na tunog ng ilong mula sa babae, ang buong katawan ni Ye Fan ay tila nagliyab at nagsimulang uminit. Kahit na alam ko na si Su Qingzuo ay may magandang figura, ngunit hindi ko ito naramdaman ng direkta, hindi ko talaga inaasahan na ito ay hindi inaasahan. Nagsumikap si Ye Fan, at habang nag-e-enjoy, gusto niyang hindi mabata ang babae sa huli, at direkta siyang natalo. Kapag nagmakaawa ang babae sa kanya, natural na may tulak niya ang bangka sa daan. Gayunpaman, pagkaraan ng halos 20 minuto, nalampasan na ni Ye Fan ang yugto ng kaguluhan, at wala pa ring reaksyon si Su Qingzuo. Napabuntong hininga si Ye Fan, tila minamaliit niya ang determinasyon ni Su Qingzuo, kaya tahimik niyang ibinalik ang kanyang kamay sa tiyan ni Su Qingzuo. Mas masarap matulog, masarap may akap at matulog, inaliw ni Ye Fan ang sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal at hinawakan ng maliit na malasutla at pinong kamay ni Su Qingzuo ang kamay ni Ye Fan. Pagkatapos, inilagay ng babae ang kamay ni Ye Fan sa loob ng kanyang pijama. Nang inag ang buong katawan ni Ye Fan, ngunit talagang hiniling ni Su Qingzuo sa kanya na hawakan ito ng direkta mula sa loob.
Hindi ba sapat na kasiyahan ang magsuot ng pijama? Wife, gusto mo ba? Tanong ni Ye Fan. Sa dilim, nanginginig ang mga pilik mata ni Su Qingzhou at sinabing, narinig ko na ang masahe ay magpapalaki nito. Gusto kong magpamasahe ka. Pakiramdam ko, medyo komportable ito. Hindi pa ba sapat ang laki mo? Tanong ni Ye Fan. Hindi sapat, gusto mo ba ng mas malaki? Halos hindi marinig ang boses ni Su Qingzhou. Hay! Napabuntong hininga si Ye Fan, kung tatawa o iiyak. Bagamat maaari itong tangkilikin, ito ay mas pinipigilan, na masyadong pahirap. Okay lang kung hindi mo ako imasahe, nang makitang hindi gumagalaw ang lalaki, itinulak ni Su Qingzhou ang kanyang kamay. Nagmamadaling ipinasok ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, pindutin, syempre. Hindi ko tinutulungan ang aking asawa na magpindot, dapat ko bang hayaan ang ibang tao na gumawa nito? Sa ganoong trabaho, bakit hindi magawa ni Ye Fan ang iba? Para kay Ye Fan, ang gabing ito ay nakatakdang hindi makatulog ng maayos. Siya ay naglalaro ng roller coaster halos sa lahat ng oras, nahuhulog ng magkasama at pinahirapan siya ng palagi. Ang tanging bagay na nagpapasaya kay Ye Fan ay ang relasyon kay Su Qingzhou ay halatang bumuti. Bagamat hindi pa nakakalampas ang huling yugto, tanggap na siya ng babae sa psychologically at physically. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, lahat ng tao sa buong grupo ng Purgatory Island ay nagtipon sa isang beach sa ibaba ng Sunset Cliff. Ang mga matatanda, mga bata, mga sugatan, mga babae, sinuman sila, lahat ay sumugod dito, at ang mukha ng lahat ay seryoso. Ang lahat ng labi ng mga namatay sa digmaan ay na-cremate dito. Isang libing na nagpaalam sa kalungkutan ng nakaraan at umaasa ng panibagong buhay sa hinaharap, kasama ang lahat ng abo na inaanod sa dagat, sa wakas ay natapos din. Imposibleng magtagal ang lahat sa Purgatory Island, kung tutuusin, may mga bagay na pinagkakaabalahan. Hindi nakalimutan ni Ye Fan na may isa pang Heavenly Eye na naghihintay sa kanya sa bansa, at nangako siya kay Chu Yunyaw na tutulungan ang pamilya Chu sa pagpili ng nakatagong dragon, at malapit nang matapos ang oras. Sa makatuwid, direktang sinabi ni Ye Fan sa lahat sa Inferno na plano niyang bumalik sa China sa hapon. Naunawaan din ni Azazel, Asmodeus at ng iba pa na pagkatapos maranasan ang laban na ito, determinado silang samantalahin ang pagkakataon na palakasin ang kanilang koponan. Matagal na silang nasa isla. Nakaupo ang lahat sa kastilyo, at habang nanananghalian, tinalakay nila ang iba't ibang isyu sa deployment sa buong mundo. Ang pakikinig lang kay Su Qingzhou at sa iba pang mga babae ay naramdaman na nila na malayo sila sa kanila, kaya hindi sila nang ahas na magsalita. Hari, nagpadala ako ng ilang kahilingan na puntahan ka sa Purgatory Island. Mayroong higit sa 30 petisyon ngayon. Sino sa tingin mo ang angkop? Si Sally Ye ang pinaka-busy at late na nakarating sa restaurant. At inabot ang isang tablet kay Ye Fan. Sumimangot si Ye Fan, kinuha ang tablet, kumamo, at nagtanong, sino sila? Sinabi ni Sally Ye, mayroong nangungunang 100 pinakamayayamang tao sa mundo mula sa higit sa 20 bansa kabilang ang Ying Kingdom, Enamel Kingdom at Magnesium Kingdom, mga pinuno ng mga nakalistang grupo, mga pinuno ng mga konsorsyum, at ilang nakipagkaibigan sa amin ng Inferno 6 o 7 taon na ang nakararaan. Mga maharlika at higanti, at ilan sa iyong mga dati ng kaibigan. Haha, boss, ngayon ang aming impyerno ay isang solidong S-class na organisasyon, at napuksa namin ang lahat ng mga luma. Ang mga taong iyon ay sabik na ipakita ang kanilang katapatan at bigyan ka ng mga regalo. Masayang sabi ni Leviathan. Ilang sulyap si Ye Fan at sinabing, wala akong oras para makita sila, kaya huwag ka na ring pumunta rito. Tapos ang mga regalo at pera na ibinigay nila. Tanggapin ang lahat, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Ye Fan, magaan ang pakiramdam nila pagkatapos matanggap ang mga regalo. At saka, kung hindi natin tatanggapin ang mga bagay na ito, gagawin natin. Tanggapin sila para sa kaaway. Lahat ng bagay, para pangalagaan ang pamilya ng mga kapatid na namatay sa labanan, mag-abuloy sa mga lugar na nawasak ng ating pandaigdigang labanan. Tumango si Sally, oo, gagawin ko kaagad. Nakita ni Ye Fan ang babae na kinuha ang computer at umalis, nakasimangot, at inabot at hinampas ng pop ang kwitan ni Sally Ye. Nagulat si Sally Ye at tumalikod na may masalimuot na ekspresyon, Wang. May nagawa ba akong mali? Ngumiti si Ye Fan, kumain ka muna, pagkatapos ay magtrabaho ka, ano ang pagmamadali? Para lang makatanggap ng 10 bilyong dolyar. Paft. Si Mumumo, na nakaupo sa mesa at umiinom ng makapal na sopas, ay direktang iniluwa ito. Ang mga babae ay wala ring pakialam na makita si Mumumo na magalit, at tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka. Kabanata 0850 ang taong matapang. 0850. Ngumiti si Ye Fan, bakit isa-isa mo akong tinitingnan ng ganito? Ayon sa mga estatistika sa form na ibinigay sa akin ni Sally, ang tinatayang halaga ay higit sa 20 bilyon. Wala akong sinabing kalokohan. Bro-in-law, napakadali mong makakuha ng pera, ang dami mong makukuha sa regalo. Bulalas ni Mumumo. Ngumiti si Ye Fan at umiling, 20 o 30 sa pinakamayayamang tao at konsorsyum sa mundo ang nakakolekta ng higit sa 20 bilyong regalo, ano ito?
Hindi nila kailangang gamitin ito sa loob ng isang buwan, at maaari nilang bawiin ito. Bulong ni Su Qingzhou. Nakakairita, napakayaman mo, at ginagastos mo ang pera ko araw-araw kapag nasa Huahay ka, ang pamilya ng ibang tao ay sinusuportahan ng mga lalaki. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, asawa, hindi ka humingi sa akin ng pera, humingi ka sa akin, at ibibigay ko. Kinagat ni Sally ang ibabang labi at sinabing, Wang, hindi ako nagugutom, gagawin ko muna ang mga bagay na ito. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, Sally Ye, galit ka ba sa akin? Kung gusto mong kainin ito, hindi ka matututong matuto mula sa hari, at tawagin akong kapatid o ano pa. Gusto mo akong magalit. Tama. Si Sally Ye ay tumingin kay Ye Fan na naagrabyado at sama ng loob, at pagkatapos ay dahan-dahang humanap ng upuan na mauupuan. Ate Sally Ye, kainin mo ito, masarap ang tuna salad. Si Mumumo ang nagkusa na magdala ng salad. Paumanhin, hindi ako kumakain nito, itinulak ni Sally ang salad. Nagpout si Mumumo, ang sarap talaga, nakakain ako ng 2 plato. Girl, hindi naman sa ayaw ni Sally Ye sa salad na kinakain mo, ito ay vegetarian lang siya at ayaw kumain ng anumang karne, kasama na ang isda, nakangiting paliwanag ni Ye Fan. Ito ang unang pagkakataon na malaman ng mga babae ang tungkol dito. Napakurap si Ning Zimo at sinabing, kaya vegetarian pa rin si Sally Ye. Si Sally mismo ang gumawa ng ordinaryong vegetable garden salad, kumagat, umiling at sinabing, hindi, ayaw ko lang kainin ito. Bakit? Nagtaka si Mumumo, gaano kasarap ang karne? Nag-isip si Su Qingzhou, inabot niya at tinapik ang hita ng kanyang kapatid, bakit ang dami mong tanong, kainin mo ang sarili mo. Kumuha si Ye Fan ng isang piraso ng tinapay, winisikan ito ng truffles, kinalat ito ng jam, at inihatid ito sa plato ni Sally Ye ng personal. Halika, kumain ka pa. Kahit na ikaw ay nasa mabuting pisikal na kondisyon, ikaw ay masyadong payat para tumaba, nakangiting sabi ni Ye Fan. Salamat, King, kinuha ni Sally ang tinapay at kinain ito sa ilang mabilis na kagat. Bakit ka ba nagmamadaling kumain? Nanlumo si Ye Fan. Natapos na ni Sally Ye ang pagwawalis ng salad sa plato, tumayo siya at sinabing, mauna na ako, maglaan ng oras ang lahat. Sa buong pagkain, wala pang 2 minuto ang kinakain ng babae. Tahimik na pinanood ni Ye Fan si Sally Ye na lumabas ng restaurant at bumantong hininga, bakit ka nagagalit? Kinamayan ni Exi Lim Yuan ang isang baso ng red wine, nagsindi ng sigarilyo sa isa, at mahinahong sinabi, Boss, matagal ka nang hindi nakabalik sa Purgatory Island, at aalis ka pagkatapos ng ilang araw sa pagkakataong ito. Siguradong malungkot si Sally Ye. Wala akong magawa, kaya nandito ako para magretiro. Maraming tao ang nakatingin sa akin at gustong patayin ako. Kinuha ni Ye Fan ang baso ng alak at humigup. Asawa, kausapin mo pa siya ay isang batang babae, nananatiling mag-isa sa islang ito, nag-aalaga sa likuran para sa iyo. Bilang isang nakatatandang kapatid na lalaki, dapat mo ring alagaan ang iyong nakababatang kapatid na babae, sabi ni Su Qingzhou. Haha, napakamatuwid ni Hipag, boss, kailangan mo talagang bigyan ng pansin si Sally Ye, masayang sabi ni Leviathan. Ilang iba pang mga tao ang tumango, sinabi ni Asmodeus, kung hindi si Sally Ye ang sumuporta, natatakot ako na ang sakuna na ito ay maging isang sakuna para sa atin. Tumingin si Ye Fan sa kanyang asawa ng may paghanga. Talagang level na salita ito. Hindi lamang ito nagpapahayag ng kanyang pagpapaubaya, ngunit malinaw din na itinuturo na ito ay isang relasyon ng kapatid na babae, hindi ang anumang iba pang alalahanin. May sasabihin nga si Ye Fan kay Sally, kaya tumayo siya at pumunta sa study ni Sally para hanapin ang babae. Si Sally Ye, na nagpaplanong makipag-ugnayan sa isang tao sa telepono, ay medyo nagulat nang makitang papunta sa kanya si Ye Fan. Wang, anong problema? Sumenya si Ye Fan, pumunta ka, samahan mo ako sa isang lugar. Ibinaba ni Sally ang kanyang trabaho at sinundan si Ye Fan hanggang sa basement ng kastilyo. Nang makarating sila sa basement, alam na ni Sally Ye kung saan pupunta si Ye Fan. Wang, gusto mo bang makita si Angela? Tumango si Ye Fan, nais kong maghintay noong una hanggang sa makahanap ako ng paraan para buhayin siya bago siya makita, kung hindi, hindi ko siya haharapin. Ngunit, aalis na ako, gusto ko pa rin siyang makita bago umalis. Gaya ng sinabi ni Ye Fan, lumapit siya sa isang tila murang pader na bato at tumapik ng ilang beses sa dingding na may espesyal na ritmo. Isang bato ang inilayo, at isang iris detection device ang lumitaw. Tumayo si Ye Fan, at pagkatapos mag-scan, lumingon ang pader na bato, na nagpapakita ng panloob na nakatagong espasyo. Pagkatapos maglakad papasok, agad na lumiwanag ang panloob na espasyo, at sarado din ang gate na gawa sa bato. Ito ay isang sikretong laboratorio. Itinayo ito ni Ye Fan para sa tanging layunin na protektahan ang integridad ni Angel. Sa gitna ng laboratorio, mayroong isang independenteng aparato ng enerhiya na nagbibigay ng isang silid ng proteksyon ng biochemical. Napuno ito ng biochemical liquid na ginawa ni Ganesha noon, at isang mahabang buhok na babae na may flaxen na buhok na mukhang anghel ang humiga dito ng mapayapa at payapa. Angel, pasensya na, matagal na kitang hindi nakikita.
Naglakad si Yefan papunta sa biochemical cabin at bahagyang nagsipilyo sa transparent na cabin, na may hindi mabilang na mga iniisip sa kanyang mga mata. Si Sally Ye ay tahimik na nakatayo sa likuran, tahimik na hindi gumagawa ng ingay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon si Yefan at sinabing, Sally Ye, alam mo ba kung ano ang angel para sa akin? Itinaas ni Sally Ye ang kanyang ulo at sumagot ng, light. Tama, lumapit si Yefan sa babae, ipinatong ang mga kamay sa balikat nito, at sinabing, para sa akin, kakaiba si angel sa mundo. Dahil kung wala siya, mahuhulog ako sa isang napakalalim na kailaliman, at siya ay parang alitaptap na biglang sumulpot sa harapan ko sa walang hangganang gabi. Kahit na siya ay napakaliit at hindi gaanong mahalaga, ipinaunawa niya sa akin na sa mundong ito, bukod sa kadiliman, may liwanag. May bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Sally Ye, at sinabi niya, alam ko na para kay Wang, si Angel ang espiritual na lakas ng iyong puso, at si Misu ang iyong soulmate. Hindi ako dapat mag-asal ng ganyan sa harap mo, sayo hindi naman sa akin yun nung una, masyado kong siniseryoso ang sarili ko. Ngumiti si Yefan at inabot upang hawakan ang pilak na buhok ni Sally Ye, ang malasutla at makinis na buhok ay biglang naging magulo. Silly girl, let me ask you, may kakilala ka ba sa mundong ito na pwedeng pumasok sa kwartong ito, bukod sa akin? Natigilan sandali si Sally, at sumagot, ako. Tama. Ikaw, maliban sa akin, ang mga mata mo lang, Sally Ye, ang makakapagbukas ng pinto ng kwartong ito. Matigas na sinabi ni Yefan, ang aking mga pinagkakatiwalaan, marami, ngunit walang sinuman sa kanila ang maaaring pumunta dito upang makita si Angel. Bakit? Dahil ikaw lang, Sally Ye, ang nagpapahintulot sa akin na ipagkatiwala ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Blanco ang tingin ni Sally Ye sa lalaki, akala niya ay pinayagan siya ni Yefan na makapasok dito, pero convenient para sa kanya ang management, naglilinis dito, hindi ko inaasahan na may iba pang malalalim na kahulugan. Hinawakan ni Yefan ang kamay ng babae at inilagay sa puso niya, makinig ka Sally, sabi mo binigyan ako ng liwanag ni Angela, oo, ipinaalam niya sa akin na may liwanag pa sa puso ko. Ngunit, ang tunay na nagpabangon sa akin mula sa piitan ng mga matatanda, lumaki ng hakbang-hakbang, at mabuhay sa madilim na kumunoy ng mundo sa ilalim ng lupa. Ikaw yan, Sally Ye. Binigyan ako ni Angel ng pag-asa, at ikaw, hayaan mong kalimutan ko kung ano ang kawalan ng pag-asa sa dilim, dahil sa iyo, makakamit ko hanggang ngayon. Kung wala ka, wala ako, lalo na ang pag-asa, kaya. Sa mundong ito, ikaw lang ang kwalipikadong pumasok at umalis sa silid na ito ng buong puso upang makita ang pinakamahina na lugar sa aking puso. Napatingin si Sally Ye sa lalaking mapupula ang mata, magkahalong tamis at asim na hindi siya makapagsalita. Mahigpit na niyakap ni Yefan ang babae, tinapik siya sa likod, at sinabing, babae na tanga, huwag kang magselos kahit kanino, at huwag kang mag-isip ng kalokohan, kakaiba ka na sa puso ko, hindi mo na kailangang ipaglaban, alam mo ba? Well, sumandal si Sally Ye sa dibdib ng lalaki at tumango, tumulo ang mga luha, Wang. I'm sorry. I was wrong. Sumimangot si Yefan, nagkunwaring ayaw mo, ano ang gusto mong itawag? Kailan tinawag ang king, ko, ano ang tawag mo sa akin noon? Hindi ka ba tatawag? Si Sally Ye Jehoen ay kumislap ng matingkad na pula, Brother Yefan. Tama, ngumiti si Yefan, bumagsak ang isang bato sa kanyang puso, natakot siya sa iniisip ni Sally Ye. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito dahil hindi patas ang pagtrato mula pagkabata, madaling makapasok. Ang mga sungay. Pagkatapos panuurin si Angel, ang puso ni Sally Ye ay hindi nakatali, naramdaman ni Yefan na oras na para bumalik sa Xia Kingdom. Sa hapon, dinala ni Yefan ang mga babae at si Exilin Yuan at umalis sa Purgatoryong Isla, para kay Runida, nasaroon ng loob sa pagkidnap sa Magnesium Army, at nagplanong magsilbi bilang isang medikal na tagapayo sa impyerno sa isla upang malutas ang problema ng mga pinsala at sakit ng mga mandirigma. Ale. Ay dahil sinira ng Principality of Liziding ang marriage contract, kaya nakabalik sila sa China, na ikinagulat ni Yefan at Ayer. Ang paghahari ng Doomsday ay isinuko. Hindi ko alam kung may espesyal na dahilan. Pagbalik namin sa Huahay, gabi na. Bumalik ang mga babae sa kani-kanilang tirahan. Nang umuwi sina Yefan at Su Qingzhou, nalaman nilang may kotse ng bisita na nakaparada sa labas ng bahay. Medyo nakaramdam si Yefan, at hindi niya maiwasang magpakita ng mapaglarong tingin. Asawa, sino ka? Tanong ni Su Qingzhou. Isang matapang na tao, hindi gaanong nagsalita si Yefan, hinawakan niya ang kamay ng babae at pumasok sa bahay. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.